tuloy lang, laban lang. Ang eleksyon na to hindi tungkol sa kandidato lamang. Ang eleksyon na to ay tungkol sa tao. Kung ano ang kailangan nila, ano ang dapat gawin para ang buhay mas maging maayos at maging maginhawa para sa lahat. Sir, gano'ng kalaki yung epekto nung inyong order po ng suspension order ng ombudsman sa inyo over nga po this alleged misallocation daw po nitong 130 million pesos na PhilHealth funds? It's an allegation. Wala namang misuse where we are wrongfully, baselessly accused. Ang pondong nasasabi ay intact naman. Nagkaroon ng audit at nakitang intact. At may mga akusasyon. And still, there's no probable cause that would warrant the ombudsman to file a case in the Sandigan. Dapat maintindihan para bang may nag-akusa, hindi namin kilala yung nag-akusa. Yung tatlong reklamong sinasabi, isa pa lang ang natatanggap namin, yung dalawang reklamo hindi pa namin natatanggap, hindi pa nga kami nakakasagot dun sa reklamo. Nag-preventive suspension. Mukhang may abuse of discretion naman dun sa nangyari. And we are being denied of our right to reply and right to answer the accusation. Gano'ng kahirap yun ngayon, sir? Gano'ng nakaka-apekto itong suspension na to in this case dito sa inyong kampanya? Sa kampanya naman ay hindi naman kami nahihirapan. Ang mahirap ay yung operation ng city, yung mga kailangang serbisyo ginagawa ng city. Nagkaroon ng disruption dahil nga hindi lang mayor naman ang nasuspinde halos yung mga critical heads of the critical departments, so ng budget, ng treasury, ng accounting, at mahigit sa kalahati ng konseho ay nawala. Around sa 16 ay 3 na lang ang natira. 13 ay na-suspended. Ang mahirap para sa vice mayor namin at sa mga konsyal, wala silang natatanggap ang reklamo. Natanggap na lang nila yung preventive order. Kaya nga ngayon nag-request kami ng kopya ng reklamo para masagot namin na maayos kung ano yung dapat sagutin.